Magandang umaga, Canada. Of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan ngayong araw na to. Tuesday po ngayon, March 19, 2024. At ito pa rin po yung Kabayan Mondatol na live po dito sa ating YouTube channel, Ramon Datol, dito po sa Toronto, Canada. Well, bago po natin talakayin ang ating isang malaking issue ngayon, yung pagdakip na kay Pastor Quiboloy, ay hayaan nyo munang batiin ko ang aking mga katropang seniors sa lahat po ng bahagi ng ating daigdig, ika nga natin, sapagkat ang mga senior citizen po, yan ang aking mga katropa. Yes, at syempre po, lahat po ng mga sumusubaybay sa Dutol Order na pinangungunahan ng ating mga kaibigan dito po sa Toronto, si Marin Sendang, sa gala, yan po ang presidente ng Dutol Order Friends International at dating, hindi naman nagre-retire yan Lady Alvis ng Toronto. Ayan, lahat ng kanta niyan, Elvis Presley. And of course, thank you very much po sa ating mga sumusubaybay, supporters, ka nga natin, tulad ng Forex, na ang Pangulo po ay si Ted Deno. Mga kamag-anak natin yan sa Nueva Ecija. At ang aking abay, Larry Bagisa, na Pangulo naman ng Forex. Ayan, Pangulo ng Forex at ngayon po Kapitan ng Barangay Santo Tomas sa Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo lahat. And thank you po sa ating mga supporter din. Tita Cecil Araneta at ang kanyang hubby, Edward Kay. At siyempre, Tita Agnes Miranda. Ayan, ang Vice Chairman po ng World Financial Group o WFG. Congratulations sa The Ageless Reborn. Ayan, yan po number 1 dance company o group dito po sa Toronto na founded ng ating kaibigan RC. Hindi si RC Munoz yun, RC Salara. Okay, thank you. Ian Santilan, thank you very much, dude. Ang galing mo talaga. Namimiss ko na yung mga luto mo doon sa ating Tom's Radio Toronto na posibleng magbalik anytime now. Well, ngayon po sabi nga natin, inisyohan na ng arrest warrants ang controversial na televangelist na si Pastor Apollo Quiboloy. Pinirmahan na ni Senate President Mick Zubiri yung arrest order sa kanya after so many weeks na hinihintay po ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas at higit lalo sa abroad, sapagkat sa buong mundo yata, hindi naman buong planeta, meron ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ Ministry na itinatag nitong Pastor Quiboloy. Noong una, medyo pinapakinggan ko yung SMNI niya, pero last week or 2 weeks ago, last week yata, napanood ko yung noon lang nilabas at napanood ko na siya mismo ang nagsasabing siya ang kapalit ng ating Lord Jesus Christ, appointed Son of God, my God. At sabi niya, nobody could reach the kingdom of my Father without passing through me. Nak ng dragon, Marin Sendang, that's blasphemy. Aba, debotong Katoliko po ang pamilya namin. Ako, although bihira ako magsimba, pero nandun yung pagdarasal ko gabi-gabi sa ating Lord Jesus Christ. Papalitan mo, ikaw ang anak ng Diyos at hindi kami makakarating sa kaharian ng Lord Jesus Christ without passing through you. Iyon na ang kaluluwa namin, anak ng dragon. Anong klase yun? Kailan ka pa naging anak ng Diyos? Kung sa paniniwala mo, okay yun. Pero wag mong idamay ang maraming Katoliko sa buong mundo. Although, sinasabi mo, nearing 10 million ang member mo, I doubt. Hindi ako naniniwala, hindi mo kayang bilugin ng mga ulong ikaw ang anak ng Diyos ng ganong karaming tao. Although, nalaman ko, sapagkat ang alam namin talagang tumutulong yung mga tauhan mo or member ng iyong KOJC rito sa Canada.
Doon po sa aming may radio, before pandemic. Magpapasok yun, tatandaan ko may mga bata, may kasamang adults, nangangaroling dyan sa corner ng Batters and Wilson, nakasuot ng Santa Claus. Nang tinanong namin, member daw silang Kingdom of Jesus Christ, na Pastor Quiboloy ang kanilang minister. Ha? Para daw sa mga kabataan ng Mindanao, yung kanilang nagbigay kami ni Tita Cecil Araneta at ni Ian Santilan. Nagpo-programa ako noon ng tanghali. Tandang-tanda ko yan, di ko pwedeng kalimutan before COVID yan. Umakyat sila dun sa radio station namin. Pinatutulungan pa namin. Sapagkat para sa mga nangangailangan, nagugutom bata raw sa Mindanao yung kanilang pinangangaroling. Yung pala nang nalaman ko, nitong nagumpisa na paghahabla si Quiboloy, pambili lang pala ng gasolina ng jet niya at saka ng helicopter. Naknan Dragon, tapos nalaman pa namin, nalaman ko pa, may pinatatayong dome yan na mas malaki pa sa Texas Alamo Dome. Na more than 100,000 ang seating capacity. Daan-daang bilyon ng halaga. Saan niya pinagkukuha yan, Naknan Dragon? Ganun ba karami ang nagbibigay suporta dyan? Tapos lumalabas na magkaibigan sila ni dating Presidente Digong Duterte na ngayon na tinitira naman si Marcos. Si Presidente Marcos, si Bongbong Marcos na binoto naming 31.5 million na sinasabi naman ng isang Attorney Chong na hindi totoo at gawa-gawa ng Smartmatic. Ang dami nang naninira kay Presidente Bongbong Marcos, gayong napakaganda ng kanyang ginagawa ngayon. Okay, sinisiraan niyo ang First Lady, bala kayo sa buhay niyo. Hanggat gumagawa ng mabuti yung first family na yan, anong pakialam ko kung inaaway niyo si First Lady o si Bongbong Marcos? As long as nakikita namin na gumagawa ng mabuti para sa bayan ng ating Pangulo, bahala kayo sa buhay niyo. Pero itong si Quiboloy, may habla pa ngayon. Aside of course from being on the top 10 ka, sa FBI Most Wanted, at red notice sa Interpol, nandiyan ka lang sa Mindanao ngayon, may warrant of arrest ka na ng Senado. Although yung warrant of arrest mo sa Kongreso na abitin, ang Senado hindi ka bibiruin. In 24 hours kailangan madakip ka. Pag hindi ka nadakip, bahala ka. Kung hindi ka susuko, it's up to you. It's up to you. Isa lang masasabi ko rito. No one is above the law kahit na ikaw ay tinuturing mo ang sarili mong anak ka ng Diyos. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Lahat po ng naniniwala kay Lord Jesus Christ, anak ng Diyos. Tapos aariin mo ang aming mga kaluluwa. Sino ka? Now, buong-buo ng paniniwala namin ako, buong-buo. Abay, ibang klase ka. Pastor, kaya nga pala Pacquiao ang tawag sa iyo Pastor Abolo C. Carayon Quiboloy. Naknan Dragon. Huhulihin ka na. Yun na nga. No one is above the law. Dapat lang. Yung trafficking of children, non-bailable yan. Nakahabla ka na ngayon dito sa Pasig. At biro mo, Davao City, nakahabla ka, taganon ka. Bakit? Sapagkat nakita na ng mga tao, especially itong si DOJ Secretary, Boying Remulla, na dapat nang kaltasin ang iyong mga pinagagawang kasinungalingan. Ikaw pala ang sobrang sinungaling. Anak ka ng Diyos. Anyway, very timely. Ito, para lang sa akin to. Para lang sa akin to. Timely yung gustong pa-aresto ka. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Kami, ino-observe namin ng Lent season. Nagsasakripisyo kami. Ngayong mahal na araw, start ng Monday, Holy Monday. Kailangan mahuli ka na.
Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, maghirap ka. Tubusin mo ang mga kasalanan mo sa sarili mo. Ang Panginoong Hesukristo namin, hindi nagtago. Hinarap lahat ang akusasyon ng mga tumitira sa Kanya. Ikaw, bigay ka ng kondisyones para humarap sa Senado. 17 commandments of Pacquiao. Nak ng dragon ka. 10 commandments lang ang nasa amin. Ikaw, 17 commandments, kondisyones. Papatawa ka ba sa sarili mo? Dati hinahangaan kita. Ang galing mo. Libtang, ika ko. Dami mong napaniwala. Muntik na rin akong maniwala sa'yo eh. Pero siyempre, debotong Katoliko ako. Ang aming pamilya. Isa lang ang anak ng Diyos sa amin. Lord Jesus Christ, the Son of God. Tapos sasabihin mo, ikaw ang appointed Son of God. Sino ka ba? Diyos ka ba? In-appoint mo sarili mo? Well, tayo po ay sinasaluduhan ko yung mga senador natin. Mig Zubiri, nagising na yan. Supporter din ni Duterte. Duterte at saka Quibolo yan eh. Anyway, sana sumuko ka, pailalim ka sa batas ng tao. Ibang batas ng tao sa batas ng Diyos. Tandaan mo yan. At hindi ka anak ng Diyos. Sa isip mo lang yun. Anyways, no one is above the law. Yun, lumalabas na po sa Pilipinas. Walang pastor-pastor kahit sino ka. Okay. Salamat sa iyo, Senator Mig Zubiri. Ako nga pumapayag ng i-impeach ka, palitan ka. Dahil nga adamant ka, napirmahan yan, ayaw mo nga. Dati, dapat last week pa yan eh. Show cause order muna binigay mo. Ngayon, wala ka nang magagawa. Just but to sign the warrant of arrest. Yun po, lumabas na. No one is above the law kahit saan bahagi ng mundo. Well, sa susunod ko pong tatalakayin ang ginawang walkout ni Senator Rapi Tulfo sa investigasyon ng Committee on Public Order na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. Nagkabanggaan yung dalawang to at yun ang gusto kong bigyan ng paliwanag or talakayan natin yan. Dapat ba silang mag-away? Mga senador yan, nak ng dragon, bakit nagwelga or nag-walkout si Rapi Tulfo? Dapat ba siya mag-walkout dahil hindi nasunod ang gusto niya? Or umaabuso ba si Bato as chairman ng Committee on Public Order sa mga pulis dahil dati siyang PNP General at Director. Pag-usapan po natin yan sa susunod kong issue. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Mondatol. Huwag niyo pong kalilimutan. Please like, share, and subscribe. Salamat po.